July 23, Martes ng tanghali nagsimula ang ulan sa Pilipinas at tuloy-tuloy na ito overnight hanggang July 24, Miyerkules. At sa sobrang tagal ng ulan na halos napakaraming raindrops count bumaha na ng malala sa Pilipinas. At ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano ang mga hindi dapat mabasa na parte ng ating mga scooter, lalong-lalo na sa mga bumabiyahe. Good day mga boss! So for today's video, pag-usapan natin yung mga hindi dapat mabasa sa inyong mga scooter. So kitang-kita nyo naman na ang lakas-lakas ng ulan magsimula kahapon 23 ng July hanggang ngayon 24 at hanggang Sabado pa daw po yan. So sa mga motorista na tulad ko at bumabiyahe, dapat po panatilihin nating ligtas ang ating mga sarili at syempre yung ating mga motor. Specifically itong mga scooter na napakababa ng mga ground clearance. Ano yung mga dapat na hindi nababasa or wag nyong ilusong sa baha hanggat maaari itong motor nyo. Or kung nailusong nyo man, ito yung mga advice na pwede kong sabihin sa inyo na pwedeng makatulong para maiwasan natin ang pagkasira ng ating mga scooter. Itong i-describe ko ngayon is yung ating ATR 160. Medyo mataas naman ang ground clearance nito pero sadyang mababa pa rin talaga ang CVT at ang airbox. First level warning is kapag umabot na ang tubig baha sa kalahati ng iyong gulong, huwag mo nang tangkain isulong pa ang iyong motor. Sa kalahati pa lang ng gulong ay mababasa na kaagad ang iyong CVT kapag tumakbo ka pa or inilusong mo pa ang scooter mo. Katulad na lamang dito sa ATR 160. Sa bandang CVT meron niyang butas sa gilid na pwedeng pasukan ng tubig. Meron tayong mga metal parts na pwedeng mabasa ng tubig dyan sa loob ng CVT natin na pwede mag-cause ng kalawang. So once na umabot na ng kalahating gulong ang baha, huwag mo nang tangkaing ilusong or isugod pa ang iyong scooter. Pero kung nailusong mo na ito at wala ka ng choice, kailangan mo talagang ipalinis ang iyong CVT. Ibig sabihin, pakalas mo siya at magpalinis ka ng mga CVT parts, lalong-lalo na yung may mga bakal or metal parts. Gamitan ng CVT cleaner para matanggal ang mga tubig at maiwasan ng corrosion at kalawang. Make sure na gagawin mo agad to first thing in the morning or kung wala kang mekanikong makontak, try mong kalasin ng paunti-unti. Kapag hindi mo pinalinis ang CVT mo agad-agad after mo mailusong sa baha, expect mo na mas malaki ang gagastusin mo kapag kinalawang ang mga metal parts dito. At magi-sliding na rin ito dahil may tubig sa loob. At isama mo na rin sa paglilinis ang brake caliper pati ang brake pad. After ng preno, isunod mo naman ditong i-repack ng grasa ang iyong mga wheel bearing dahil inabot din ng tubig yan. Kaya kailangan mong i-repack ang mga wheel bearing mo ng grasa. Ang second level ng warning, kapag umabot na sa airbox ang baha at nilusong mo pa din ang scooter mo. Kapag umabot na ng airbox ang tubig baha at nilusong mo pa din ang scooter mo, ang mga possible na mangyari sa makina nito ay tumirik na agad at humagok dahil nga magkakaroon ito ng tinatawag na hydrolock. Ang dahilan na ito ay hihigop ng tubig ang makina mo papunta sa loob, kaya magkakaroon ito ng hydrolock na tinatawag, which is magmamalfunction ito at mapupuno ng tubig. Doon pa lang bingo ka na kapag nilusong mo agad ang iyong motor sa kalahati ng gulong mo or almost level na ng airbox. Kapag nangyari sa iyo to, agad kang huminto sa pinakamataas na parte ng kalsada at patuyuin. Kung kaya mong tanggalin ang spark plug, tanggalin mo siya. At once na matanggal mo ang spark plug, try mong i-start ang motor para maisuka ng makina ang mga tubig na pumasok sa loob. So mga bossing, sa first and second level warning pa lang ng motor natin ay talagang gastos malala ka na. What more doon sa third level warning dito sa ating scooter once na nilusong natin sa baha. At kapag nilusong mo ang iyong motor sa third level warning ng baha, ibig sabihin umabot na to hanggang sa taillight mo or sa upuan, mas malabo na talaga na maliit lang ang gastusin mo dito. Dahil included na po sa third level ng baha warning sa ating mga motor. Diyan na po papasok ang mga electricals, battery, ECU, computer box at lahat ng ilaw nito. Parang ganito sa picture, halos abutan na yung battery nila at mga electricals nila.
Ngayon, para maiwasan mo yung level 1, level 2, level 3 baha warning na pwedeng makasira sa iyong scooter at paggastusin ka ng malala, lalong-lalo na ngayong tag-ulan, ay wag mo nang tangkaing ilusob sa baha ang iyong scooter. Kahit pa adventure scooter yan tulad nitong ATR 160 at mataas ang ground clearance, hindi talaga tatagal ang kahit anong branded na scooter sa baha. Ngayon, sa mga bossing ko na talagang walang choice at kailangang ilusong ang inyong mga scooter sa baha, automatic ipa-CVT cleaning nyo na kagad yung panggilid nyo at iparipak ng grasa ang mga bearing. CVT cleaning, kailangan siyang ipalinis dahil pinasok siya ng tubig, lalong-lalo na yung mga metal parts like yung sigunyal at iba pang metal parts. Kaya kailangan tanggalin yon para ma-prevent nyo ang kalawang. And then sa mga bearing naman ng wheel bearing, kailangan iparipak ng grasa pagkatapos nyong ilusong sa baha. Sunod naman natin, kung sakaling airbox, pasukahin muna ang makina or tanggalin ang spark plug kapag pinasok ng tubig ang airbox nyo para hindi masira ang makina. Well, actually pasira na yon once na pinasok ng tubig. Kailangan mo na siyang ipa-check up. At lastly, kapag talagang umabot na sa electricals at tumirik na ang iyong motor, akayin mo na lang siya at magdasal ng 10 Ama Namin at 7 Aba Ginoong Maria na hindi malaki ang gastusin mo. Yun ang dapat mong gawin.